Makakahinga siya na maluwag kapag nawala na si Mateo sa landas niya. Ngayon pa lang parang gusto na niya magdiwang. Goodbye, Damulag. Ana isang bahagi ng isip niya. Sigurado siya ipagtatabuyan ito ng kapatid niya at kapag nangyari iyon, wala na itong kakampi. Pati si Mang Adolfo, si Mang Tasyo, si Mang Nicanor at si Mang Ben ay pinagnanasahan ni Mateo, kuya. Nakakatakot siya. Hindi niya alam kung naniniwala ang kapatid niya dahil ang haba ng sinabi niya pero wala man lang itong binibitawan na salita. Bahala ka kung ayaw mo maniwala sa akin basta binalaan na kita. Well, if that is the case, then I will talk to Mateo right now. Fine. Pinatatag niya ang boss para hindi siya nito mahalatang nagsisinungaling. Tawagan mo na lang ako kapag dumating na siya at ako mismo magpapatunay sa iyo na bakla ang kaibigan mo. Anya, sabay takbo papunta sa kwarto niya. It was almost 9 in the evening when Mateo's phone rang. Medyo inaantok na rin kasi siya kaya tinatamad na siyang tumayo. At isa pa, maaga pa siyang papasok sa kumpanya nila bukas. Bukas na rin kasi ang opening ng bago nilang branch, ang Santillan Cars na bubuksan nila sa Quezon City. Well, he's the CEO of their own company, Santillan Cars Incorporated. By the way, he's Mateo Santillan, the only son of Jessa and Roger Santillan. Her parents were the owner of Santillan Cars Incorporated, one of the biggest and most reliable car companies in the Philippines. Seryoso siya pagdating sa pagpapatakbo ng kumpanya nila dahil malaki ang tiwala ng mga magulang niya sa kanya. His father is the president of Santillan Cars Incorporated while he is the CEO. Ang mama niya naman ay natili lang sa bahay nila dahil medyo seloso ang daddy niya. Ayaw daw nito na may mga lalaking napapatingin sa mommy niya kahit pa nga may edad na ang mga ito. Kahit may edad na ang daddy niya ay napaka-possessive pa rin nito kapag ang mommy niya na ang pinag-uusapan nila. Kinakatakutan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil kagaya ng daddy niya ay lagi din siyang seryoso. Makita pa lang ng mga itong bulto niya ay nagtatakbuhan na ang mga ito na para bang may nakakahawa siyang sakit. Minsan pa nga ay nanginginig ang ibang tauhan nila kapag kinakausap niya ang mga ito. Kulang na lang kapusin ang mga ito ng hininga at bumulagta sa harapan niya. Kilalang kilala din siya bilang isang magaling na racer dito sa bansa. Halos tinitingala at pinapangarap siya ng karamihan lalong-lalo na ng mga kababaihan. Sadyang isang tao lang ang walang pakialam sa kanya at yun ay si Aliyah Valdez. Ang babaeng gustong-gusto niyang asarin dahil napakabilis nitong mapikon. Ang kapatid ng best friend niyang si Aaron na laging galit sa tuwing nakikita nito ang anino niya. Wala pa man siyang ginagawa ay mainit na kaagad ang ulo nito sa kanya. Lahat ng tungkol sa kanya ay kinaiinisan nito kaya naman imbis na iwasan nito ay mas lalo niya pa itong nilalapitan. Hanggang sa ngayon ay ganoon pa rin ang sitwasyon nila ni Aliyah. Simula noon hanggang ngayon ay wala pa rin pagbabago. They were like cats and dogs. Kapag wala siyang ginagawa ay bigla na lang siyang napapadpad sa bahay ng best friend niya para lang asarin si Aliyah. Anytime naman ay welcome siya sa bahay ng mga ito kaya wala siyang problema kahit pumunta pa siya kahit alanganing oras na. Muling bumalik ang atensyon niya sa nagwawala niyang cellphone. Buti hindi napupudpud ang daliri ng taong tumatawag sa kanya ngayon. Shit! Hindi kasi nakasilent ang cellphone niya dahil ina-update siya ng mga tauhan niya tungkol sa magiging opening nila bukas. Nang sabihin ng mga tauhan niya na it was all set, especially the whole security, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Sigurado kasing dudumugi na naman ng mga mayayamang negosyante ang mga sasakyan nilang bagong modelo na sila pa lang ang unang maglalabas. Shit! Who the hell is calling to me at this time hour? Napabugan na siya ng hangin at maras na tumayo mula sa pagkakahiga niya sa kama. Naiinis siyang dinampot ang cellphone niya na nakapatong sa mini table niya. Ang aburido niyang muka ay napalitan ng ngisi matapos niyang matingnan kung sino ang tumatawag. The person who was calling right now is his best friend named Aaron Valdez, Aliyah's brother. Ang nakatatandang kapatid ng babaeng sinasabihan niya lagi na may galis kahit wala naman talaga. Ang isa sa mga kaibigan niya na chef sa sarili nitong restaurant. Marami na rin branch ang restaurant ng mga ito dahil talaga namang seryoso ito sa buhay. Halos hindi na nga rin yata nagpapahinga ang kaibigan niya para lang mapalago ang negosyo ng pamilya nito. Dude, bungad niya mula sa kabilang linya nang pindutin niya ang answer button. Bakit ka napatawag? Nastorbo ba kita?
Hindi naman. Sa katunayan, medyo bored nga ako ngayon eh. Pagsisinungaling niya pero ang totoo ay kanina pa gustong pumikit ng mga mata niya. Bakit? May problema ba? Meron. Hindi mo ba kayang solusyon ng mag-isa? Hindi eh. Pwede bang pumunta ka muna dito sa bahay namin sandali? May itatanong lang sana ako sa'yo. Bakit hindi mo pa itanong ngayon? Tanong niya kay Aaron. Confidential ba yan? Narinig niya mula sa kabilang linya na mariing tumututol si Aliyah na papuntahin siya sa bahay ng mga ito na lihim niyang ikinatawa. Takot na takot kasi ang babaeng yun sa kanya dahil isa daw siyang demonyo na nagkatawang tao. Bakit ba kasi kailangan mo pa siyang papuntahin dito, kuya? Gabing-gabi na. Dami mo pang inistorbong tao. Will you shut up, Aliyah? Kanina mo pa ako kinukulit sa ginagawa ko, di ba? So do me a favor, will you? Now, go back to your seat and relax. Narinig niyang singhal ni Aaron sa babaeng paborito niyang asarin. Ano ba kasi ang problema, pare? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan niya. Bakit nito pinapagalitan ng kapatid nito? At bakit ayaw siyang papuntahin ni Aliyah sa bahay ng mga ito? Ay, oo nga pala. Ayaw nga pala nito sa presensya niya. Hindi kaya may ginawang kabulustagan sa Aliyah at magpapatulong ang kaibigan niya sa kanya? Pero imposible din naman ang iniisip niya dahil alam niyang matinong babae sa Aliyah. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sa cellphone lang. As I said earlier, can you come here to our house right now, dude? Huminga siya ng malalim. Oo naman. Malakas ka sa akin eh. Thank you. I will wait for you in the living room. Bye. Alright. Bye. Habang nagdadrive papunta sa bahay ng best friend niya ay hindi niya maiwasang hindi mapangisi. Makikita niya na naman kasi sa Aliyah. Hindi niya kasi alam kung bakit ang laki ng galit nito sa kanya. Alam niya kasi ang mga buladas na mga lalaking gusto makipaglapit dito kaya bago pa man makaporma ang mga iyon ay lagi siyang umaeksena. Yun siguro ang dahilan kaya halos isumpa siya nito na labis niya naman na ikinatutuwa. Good evening, sir. Magalang nabati sa kanya ng security guards na nakatoka ngayon sa subdivision kung saan nakatira ang matalik niyang kaibigan. Good evening, too. Balik niyang bati sabay ngiti na matipid. Nakabukas naman ang entrance door kaya tumuloy na kaagad siya sa loob. Biglang naningkit ang mga mata niya na makitang palakad-lakad sa Aliyah na tila hindi mapakali. Ano kayang ginawa ng babaeng ito? Mukha kasi lugmok ang itsura nito ngayon eh. Samantalang magkakatabi naman sa upuan si Mang Rogelio at Mang Tasio. Ang mga taong katulong ni Aaron sa restaurant na tila aburido. Nandoon din si Mang Adolfo na isang hardinero. Si Mang Nicanor naman na isang karpentero. Si Mang Ben naman ay ang personal driver ng kaibigan niya na kulang na lang ay humilata na sa sofa kung saan ito nakaupo. May edad na kasi ang mga ito kaya nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon ay gising pa ang mga ito. Ay, untag niya sa mga taong nandoon. Napansin niyang tila nagliwanag ang itsura ng mga taong nandoon maliban kay Aliyah. Halata kasi nagulat ito na magsalita siya dahil bahagya pa itong napasigaw sabay lundag. May problema ba, Aaron? Tanong niya sa kaibigan niya pero ang atensyon niya ay nakatutok lang kay Aliyah. Namumutla na kasi ito ngayon at hindi makatingin ng diretso sa kanya na ikinataas na mga kilay niya. Nakapagtataka naman yata. Ang Aliyah kasi nakilala niya ay laging masama ang tingin sa kanya. Daig pa kasi nito ang mga mata ng kwago kung makasulyap sa kanya. Bakit ngayon hindi nito magawa? There you are, Mateo. Saan ang kaibigan niyang si Aaron? Kumunot ang noon niya. Anong meron? May mahalaga kasi ako itatanong sa'yo. I want you to be honest with me, Mateo. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Totoo ba? Ang alin? Nabakla ka? Wala nga basta itong dahilan para umurong ang laway niya. Hindi niya kasi makapa kung anong susunod niyang sasabihin. Pati yata itlog niya umurong dahil sa sobrang hiya. Shit, na mag-sink in sa utak niya naging tanong nito ay napasigaw siya ng malakas. Who told you? Yun ba ang dahilan kaya pinapunta mo ko rito? Matagal na tayo magkasama, Aaron, di ba? Minsan ba napansin mong nagpapantasya ako sa kapwa ko lalaki? Parang gusto niya ingudngud sa lupa ang taong nagsabi kay Aaron na bakla siya. Totoo rin ba na puro matatanda ang mga tipo mo, Mateo? Pagpapatuloy nito sabay nguso sa mga matatandang lalaki na halos mga nakapikit na kaya napangiwi siya. Pati yung mga taong maghapon na nagtatrabaho ay nadamay pa sa kabaliwan ng mga ito. Kuya, stop it! Pigil ni Aliyah sa kuya nito. Lanya, sino nagsabi sa'yo? Sabihin mo sa akin kung sino nagsabi sa'yo na bakla ako para masikmuraan ko. Sisikmuraan ko siya na 10 beses sa harapan mo kapag hindi niya napatunayan na bakla ako.
Ang mga taong nandoon ay palipat-lipat ang tingin sa kanila ni Aaron at bakas sa mga mukha nito ang pagtataka. Biglang nabaling ang atensyon niya kay Aliyah na lapitan nito sa Aaron. Kalaunan ay hinatak-hatak nito ang laylayan ng damit ng kapatid nito. Si Aliyah ba nagsabi sa iyo na bakla ako ha? Tanong niya kay Aaron na ikinapit lang ng nakababata nitong kapatid. Bigla na naman nanlaki ang mga mata ni Aliyah at kasabay noon ay ang panlalaki pati ng mga butas ng ilong nito. Why me? Tumayo siya na diretso at tumalukip-kip habang nakatingin dito. She looks guilty for him. Pinalingan niya ang mga matatandang naroroon. Magpahinga na po kayo dahil medyo malalim na po ang gabi. Ay niya sa mga lalaking may edad na dahilan para tumayo na ang mga ito at isa-isa nang nagpulasan. Nang mawala sa paningin niya ang mga matatanda ay ibinalik niya ang paningin niya sa magkapatid. Aliyah told me that you're gay. Panimula ni Aaron. Nakita ka daw niyang nakatitig sa mga tauhan namin. Kaya naman pinapunta ko sila dito para makita ko kung ano magiging reaksyon mo. Inismiran niya si Aaron. Dinamay niyo pa yung mga matatanda sa kabaliwan niyo. Tumingin siya kay Aliyah na ngayon ay halatang nagsisisi na. I'm gay ha? Gagawa ka na nga lang ng kwento, hindi mo pa ginagalingan. Wala nga akong sinasabi na bakla ka. Huwag ka na magpaliwanag dahil nangyari na mga dapat mangyari, Aliyah. Iniisip ko tuloy ngayon na baka gusto mo lang mahalikan kaya pinagkakalat mo na bakla ako. Gusto mo bang halikan kita ha, Aliyah? Hoy, di ko kailangan ng halik mo dahil busog na busog ako sa halik na Berting. Sino? Yung basurero mong boyfriend? Yung supot na tapos mabaho pang kilikili? Ano? Talaga naman ah. May galis ka, may anghit siya. O di ba bagay kayo? Maiwan ko na kayong dalawa. Magbangayin kayo dyan magdamag kung gusto nyo. Pahayag ni Aaron sabay alis bit-bit ang laptop nito. Sanay na kasi ito sa kanilang dalawa ni Aliyah. Bakla ka naman talaga eh. Nang akmang magsasalita siya para sitahin si Aliyah ay bigla na lang itong kumaripas ng takbo paakyat. Kaya ang nangyari ay bahagyan nitong nabangga si Aaron na naging dahilan para mapaupo ito sa hagdanan. Makakabawi din siya sa babaeng iyon sa ibang araw. Sabagay, mabilis din naman siyang makakabawi kay Aliyah eh. Ang branch kasi ng Centillion Cars Incorporated na bubuksan nila bukas ay harap lang na isa sa mga restaurant ng mga ito kung saan si Aliyah ang chef. Kaya ngayon, hahayaan niya na muna itong magsaya sa ginawa nitong paninira sa maganda niyang imahe. Dahil sa mga susunod na mga araw ay sisiguraduhin niya na ang babaeng galis na iyon ay mas lalo niya pang iinisin hanggang sa magmakaawa ito sa kanya. Hi, Aliyah galis. Kahit hindi lumingon sa Aliyah ay alam na alam niya kung sino may-ari ng tinig na iyon. Maaga kasi siyang pumapasok dito sa restaurant niya dahil naglilinis muna siya bago siya mag-umpisang magluto. Mabuti na lang at wala pang katao-tao nang tawagan siya nito sa pangalan na paborito nitong itawag sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nandito na kaagad ito ngayon samantalang alas 4 pa lang ng madaling araw. Mamaya pa kasing alas 9 ang bukas ng restaurant niya pero itong si Mateo nakapasok na kaagad na animoy magdanakaw. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan niya? Best friend nga pala ito ng kapatid niya, kaya hindi na siya gaanong nagtataka. Kumakto kasi ito ay parang isa ito sa mga miyembro ng pamilya nila. Halos araw-araw ay nandito ang lalaki para lang pintasan siya. Imagine, ang layo ng restaurant niya mula sa bahay nito pero nakakarating pa rin ang walang hiyang ito dito. Siguro, mamamatay ito kapag hindi siya nito nakita at naasar sa loob ng isang araw. Snob ha? Anas nito. Hindi niya kasi ito binati o tinapunan man lang ng tingin. Sigurado kasi ngiinit lang ang ulo niya kapag hinarap niya ito. Miss Galis, can you get my order? Sa pagkakataong iyon ay hinarap niya na si Mateo habang nalilisik ang dalawa niyang mga mata. Oh, you're scary, Aliyah. Ang laki ng mga mata mo. Goodness. Bulalas nito. Bakit ba nandito ka na naman ha? Sisirain mo na naman bang araw ko ha, Mateo? Hindi ka na ba talaga magbabago? Hindi ka ba talaga titigil sa kakatawag ng galis sa akin ha? Maganda naman ah. Aliyah, galis. Ang ganda ng pakinggan eh. Kung ito tuwang-tuwa, siya naman ay inis na inis. Umayos ka rito sa restaurant ko dahil kung hindi, ipagkakalat mo na ano? Pinutol nito ang pagsasalita niya. Nabakla ako? Ipagkakalat ko na may luslus ka na yung itlog mo ay mas mahaba pa sa pagkalalaki mo. Pananakot niya pero parang hindi man lang ito tinablan. Imbis kasi na matakot sa Mateo ay tumawa pa ito ng malakas na animoy kontrabida sa pelikula. Really? Oo.
Paano mo naman nasabi may luslus ako? Siyempre, hahanapan ka nila ng ebidensya niyan. Anito, ano ipapakita mo? Oo nga naman, baka wala siyang maibigay kapag hiningan siya na ebidensya ng mga taong pagkukwentuhan niya na may luslus nga ito. Nang hindi kaagad siya makasagot ay ninisian siya nito. Ngising malademonyo. Yung ngisi talaga nito'y nakakainis. Ngisi pa lang nito'y aatakihan ka na ng alta presyon mo dahil siguradong tataas ang dugo mo kapag ito ang kausap mo. Baka naman yung boyfriend mong si Bertie nga may luslus dahil sa kabubuhat niya ng mga basura. Umiling-iling pa ito. Kawawa ka naman. Magkakagusto ka na nga lang sa lalaki doon pa sa may luslus. Ibang klase ka rin no? Ang lakas ng trip mo, Aliyah. Anong order mo? Tinatamad niyang tanong sa lalaking salot sa buhay niya. Pinili niya na lang na kunin ang order nito kaysa makipagtalo pa. Ipagluluto niya lang ito para makaalis na kaagad dito sa harapan niya pagkatapos nitong kumain. Yung pinakamasarap. Lahat ng luto dito masarap. Nakairap niyang sabi sa lalaking sumisipol-sipol pa na animoy manyakis. Mukha kasi hindi masarap ang mga luto dito Nagpalingalinga pa ito sa paligid. Mukha kasing bodega, tong restaurant mo. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa niya para hindi niya ito masikmuraan. Ang restaurant kasi nila isa sa mga dinarayo ng mga tao. Bukod kasi sa masarap ang mga luto dito, hindi rin gaanong kamahal ang presyo ng mga pagkain na taliwas sa mga sinasabi ni Mateo. Abot kaya ang presyo pero dekalidad ang mga ito dahil halos buong buhay niya iginugugol niya na sa pagluluto. Para kasi sa kanya, isang karangalan ang mapasaya ang lahat ng mga taong dumarayo dito para lang matikman ang pagkain na siya mismo ang nagluluto. Lahat din ay welcome dito at walang pinipili na antas ng pamumuhay. Mahirap man o mayaman ay welcome na welcome dito sa restaurant niya. Si Mateo lang talaga ang bawal dito dahil bukod sa nasisira ang araw niya, ang pangit pa ng mukha nito. Ang gago lang na ito ang nagsasabi na masasamang bagay tungkol sa restaurant niya. Kaya imposible ang sinasabi nito na hindi masarap ang mga menu niya. Sadyang salot lang talaga ito at inggitero. Si Mateo din ang pinakareklamador sa lahat ng mga customers niya. Ang tabang daw ng lasa ng mga pagkain na sinaserve nila. Halatang kuripot daw may-ari nito dahil tinipid daw ang mga ingredients. Ang lagkit daw ng sahig nila. Yung bintana raw kadiri dahil ang dami sapot ng gagamba. Hindi rin magandang ambience nitong napili niyang lugar. Hindi niya alam kung bulag ba ito o duling para hindi nito makita ang kagandahan ng lugar. Ang dami nitong sinasabi at harap-harapan pa ito kung insultuhin siya. In short, ang pangit daw ng restaurant niya pati na may-ari nito. Ang malas niya raw dahil isinilang siya dito sa mundo para lang pagtawanan ng mga tao. Which is, ito lang naman talaga ang kaisa-isang tao na pinagtatawanan siya. Ang pangit niya raw kasi. See? Sinong hindi mabubwisit? Minsan naman sinasabi nitong halatang dugyot daw mga service crew niya. Sa bagay may galis daw siya kaya inaasahan na raw nitong ganoon din ang mga crew niya. Kung hindi nga lang masamang pumatay malamang matagal na itong nailibing. Siguro nga buto na ito ngayon Minsan nga iniisip niya na maglagay ng bomba sa sasakyan nito para happy ending na Kaya lang hindi naman siya ganoon kasama kagaya nito. Anong order mo? Bilisan mo na. Dahil mamaya marami ng customers dito kaya hindi na kita maaskaso. Saad niya rito sa tinatamad na boses. Talo niya pa ay nagluluksa dahil talaga namang nakakawala ito ng ganang kausap. Pinasadahan siya nito ng tingin mula sa ulo hanggang paa. Naghugas ka ba ng kamay kapag nagluluto ka ha, Aliyah? Tanong nito na nakakadagdag lalo sa inis na nararamdaman niya. Ano akala nito, dugyot siya? Ang mga tanong talaga nito ay nakakainit ng ulo. Kung alam lang nito na 3 times a day siyang maligo. Buisit na to. Baka nga daig niya pa ito pagdating sa personal hygiene Ano sa palagay mo? Kapag kausap niya si Mateo, nawawalan talaga siya ng lakas. Para kasing hindi mo hinuhugasan yung mga kamay mo kapag nagluluto ka Yung buhok mo parang ang lagkit-lagkit din. Kumunot pa noon ang pangit na ito. Aliligo ka ba ha, Aliyah? Kay babae mong tao, ganyan ka. Siguro yung mga customer mo dito naawa lang sa'yo, kaya napipilitan silang kumain. Wala bang tubig sa bahay niyo, Aliyah? Kung walang tubig sa inyo, pwede kang pumunta sa amin. Umakto pa ito na nagbubugaw ng invisible na langaw. Shit, ang daming langaw. Baka pati puwet mo, di mo hinugasan kapag nagbabawas ka ha? Utang na loob, Aliyah. Baguhin mo na yung cell mo, bulok. Tapos ka na? Oh, gusto ko tang batiin dahil lahat ng mga lumalabas sa pangit mong bibig ay tama. Total, ganoon naman palang iniisip nito sa kanya kaya sasakyan na lang niya ang trip nito.
Nagkakasakit kasi ako kapag naliligo ako, Mateo. Simula kasi pagkabata, hindi talaga ako sanay na hinuhugasan tong puwet ko. Kaya sa tuwing nagbabawas ako, wala nang hugas-hugas pagkatapos. Dahil sinusuot ko na agad ang panty ko at saka nangihinayang din kasi ako sa tubig. Ganun talaga ang buhay at ayoko nang baguhin pa ang nakasanayan ko. Kulang na lang makita niya ang bagang nito sa lapad ng pagkakangiti nito. Hindi rin pala ako nagpapalit ng damit kaya siguro may mga panibagong buni na naman na tumutubo dito sa katawan ko. Umakto pa siya na kung may detalye pang nakalimutan. May nakalimutan pa pala ako, Mateo. Hindi rin pala ako nagpapalit ng panty ko araw-araw. Kaya nga ang dami ng sugat ng puwet ko eh. Paano? Nagpapalit lang ako kapag sobra na ang pangangati ng puwet ko. Habang nagsasalita siya ay walang emosyon ang mukha niya. Pagkatapos niya magsalita ay tumawa ng malakas. Ang gago sa harapan niya at halos umalingaw-ngaw iyon sa kabuuan ng restaurant niya. Kaya pala hindi ka nilulubayan ng galis mo eh. Look at your skin. Wala dito sa kinuupuan ko, kitang-kita ko na rin yung mga libag mo. Leah. Langya, nandidiri ako ngayon habang kausap ka. Nandidiri daw. Eh bakit hindi pa ito lumaya sa harapan niya? Anong pakala mo? Kung naiingit ka, gumaya ka. Try mo rin kayang gayahan ng style ko, Mateo. Promise, mag-enjoy ka talaga. Mahinala ang tinig niya dahil kung lalakasan niya ang boses niya, siya din na magiging kawawa sa huli. Para ano? Para layuan ako ng mga babae? No way. Ngumiti siya ng walang buhay rito. Gawin mo muna sa kakamagreklamo. Sobrang saya kaya. Makakatipid ka na sa tubig. Makakatipid ka pa sa pera. Kapag si Mateo talaga ang kausap niya, ipakiramdam niya tumatanda siya ng 10 taon. Umakto pa itong naduduwal. Sa lahat ng babaeng kilala ko, ikaw lang ang ganyan, Aliyah. Ay siguro walang naliligaw sa'yo dahil ang baho mo eh. Habang nagsasalita ito ay nakataas sa mga kilay niya. Kaya lalaking tao ay napakadaldal nitong buwisit na ito. Kalaunan ay huminga ito ng malalim. Bigyan mo nga ako ng kape, Aliyah. Gusto ko mainitan to sa mura ko dahil pakiramdam ko. Masusuka ako anumang oras eh. Wala kaming kape. Formal niyan tugon. Bakit wala? Aliyah Galis Friendly Restaurant ang pagalan nitong restaurant mo, di ba? Bakit walang kape? Ibig sabihin hindi kayo friendly? Sold out na. Hindi naman ito cafe kagaya ng sinasabi nitong buwisit na ito dahil isa itong casual dining restaurant. Hinampas dito ang lamesa na parang tanga. Di pwede yun, Aliyah. Gusto ko ng kape. Sagot ko na yung mainit na tubig, Mateo. Sa labas ka nalang bumili ng kape na nakalagay sa sachet. Bumili ka ng 1 dosena at pagtitimpla kita kahit hanggang sa malunod ka. Inuutosan mo ba ako, Aliyah? Customer ako kaya sundin mo gusto ko. I wanted coffee. Parang bata nitong sabi dahilan para samaan niya ito ng tingin. Kapag napuno talaga siya sa walang hiyang ito, isusugod talaga ito sa ospital ngayong umaga. Balak niya kasing buhusan ang mukha nito ng kumukulong tubig hanggang sa magtamo ito ng 3rd degree burn. Hindi mapigilan ni Mateo ang hindi mapangiti dahil ang babaeng kapatid ng best friend niya ay galit na naman sa kanya. Nagiinuman sila ngayon ni Aaron dito sa bahay ng mga Valdez. Imbes kasi na ang mga kasambahay ang utusan niya ay si Aliyah pa ang ipinatawag niya para lang utusan ng kung ano-ano. Aliyah, kamutin mo nga itong likod ko. Di ko kasi maabot eh. Utos niya sa babaeng kasing laki na yata ng ilong ng unggoy ang butas ng ilong nito. Silang dalawa lang ang tao dito sa garden dahil pumunta sa banyo si Aaron sandali. Kaya naman may pagkakataon na naman siya na inisin ng kapatid nitong asartalo palagi. Sundin mo na lang gusto ko. Titingin ka pa ng masama eh. Bilisan mo na dahil sobrang katina ng likod ko. Anya sa babaeng kanina pa matalim ang tingin sa kanya. Ang kapal naman ng pagmumukha mo, Mateo. Ano ka may katulong? Hindi ka pa ba uuwi? Umuwi ka na dahil wala ka namang kainuman na. Hindi na yun babalik sa kuya kaya lumayas ka na din. Sarap mong sikmuraan hanggang sa sumuka ka ng dugo eh, no? Araw-araw na lang halos nakatambay ka rito. Eh di tumambay ka rin sa bahay bukas. Kung gusto mong tumira doon eh ayos lang. Alam ko naman na naiingit ka sa akin kaya naunawaan ko nararamdaman mo, Aliyah. Ramdam kita kaya kumalma ka. Alam mo bang gusto ko tang bugbugin sa tuwing nakikita kita, ha? Kunway pinalamlam niya ang mga mata niya. Grabe ka naman, Aliyah. Sama naman ang ugali mo. Bakit ba laki ng galit mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo para magalit ka ng ganyan? Napakalupit mo naman sa akin. Ganito na lang ba tayo habang buhay? Matatanda na tayo kaya dapat hindi na tayo nag-aaway. Ano ka ba? Dapat mahalin mo ang kapwa mo. Dahil nasa batas yan. Huwag kang mapanakit dahil hindi yan tama. Ang pananakit sa kapwa ay hindi katanggap-tanggap.
Baguhin mo na yung ugali mo sa sarili mo. Bakit kaya hindi mo tanungin niya sarili mo? Tanungin mo ang sarili mo kung bakit sa tuwing nakikita kita, gustong gusto kitang kainin ang buhay. Wala akong idea, Aliyah. Sa totoo lang napakabait kong tao. Sa buong buhay ko, wala man lang ako nakaaway o nakasagutan man lang. Itinuro niya pa ang dibdib niya. Kahit buksan mo to ngayon, sigurado makikita mo rito ay puro kabutihan, pagpapasensya at pagmamahal lang ang nilalaman nito. Ganun ako kabuti, Aliyah. Umigkas ang kilay nito. Oo naman, hindi ka ba nahihiya dyan sa mga pinagsasasabi mo? Huwag ka nga magkunwari. Ano ka, banal? Walang bakas na mabait ka kaya manahimik ka. Dukutin ko yung itlog mo eh. Nagigigil ako sa'yo. Naku, kung hindi ka lang matalik na kaibigan ng kapatid ko, baka matagal ka nang nabaog. Nagigigil ako sa itlog mo, Mateo. Ikinuyom nito ang dalawa nitong kamao na tila ba gigil na gigil. Kung hawak lang siguro nitong itlog niya, malamang ay kanina pa humiwalay ang egg yolk niya sa egg whites. Lagi na lang nitong napapansin ang nananahimik niyang alaga. Bakit ba lagi mo nalang pinag-iinitan tong mga itlog ko, Aliyah? Bakit ba hindi mo nalang kasi aminin na gustong-gusto mong makita at matikman tong alaga ko pati na rin tong itlog ko? Mabilis naman ako kausap kaya papayag naman agad ako kapag hiniling mo eh. Mapagbigay naman ako at saka mabilis makaintindi. Nagmamadali itong nilapitan siya at pagkatapos ay piningot nito ang tenga niya. Ang kapal na mukha mo. Nakakainis yung mukha mo. Sarap mong pukpukin ng batuta hanggang sa magkalasog-lasog ang mga buto mong lalaki ka. Lahat na yata ng uri ng pagbabanta ay sinabi na nito sa kanya. Aray ko naman. Baka mapunit na itong mga tenga ko, Aliyah. Dain niya pero hindi ito nakinig dahil mas lalo pa nitong nilakasan ang pagpingot sa kanya. Kawawa naman siya kapag ito ang naging kasintahan niya. Baka araw-araw ay magkapasa siya kung ganito lang ang gagawin nito sa kanya lagi. Kapag hindi mo inalis yung mga kamay mo sa tenga ko, hahalikan kita. Anya na may kasamang pagbabanta kaya para itong napaso dahil ang bilis nitong lumayo sa kanya na ikinangising niya. Naniwala ka naman. Hindi kita kayang halikan dahil ang baho ng kilikili mo. Saka lalapit mo kay Berting, nahawaan ka na. Ayan, dalawa na kayong may baktol. Dugtong niya pa, sabay tawa ng malakas. Ang Berting na tinutukoy niya ay boyfriend daw nito. Pero ilang buwan na niya itong sinusubaybayan ay wala naman siyang napansin na kakaiba sa mga kilos ng babaeng ito. Basurero daw ang Berting na iyon kaya kapag araw na ng kuhanan ng basura, ay lihim siya nagmamatsyag pero wala naman siyang napatunayan na totoo ang ipinahayag nito kailan lang. Hindi rin siya naniniwala na nakatira ang lalaki iyon sa Amerika. Ano naman kung may baktol siya? At least, mabuti ang kalooban niya. Pwede ko naman siyang bilhan ng deodorant para mawala ang putok niya. Napanguwi siya sa sinabi nito. Hindi niya kasi ma-imagine na may babae siyang makakasama na may amoy ang kilikili. Kapag may nakasama siya ngayon na ganoon ang sistema ay baka kinabukasan ay nasa emergency room na siya dahil sa walang tigil na pagsusuka. Huwag naman sana siyang matukso. Alam ba ni na tito at tita na may boyfriend kang may baktol ha, Aliyah? Para nagulat ito sa sinabi niya. So, hindi nila alam? Sa madaling salita, kami pa lang ni Mommy ang pinagsabihan mo na may boyfriend kang dangerous species. Hindi ko pa sinasabi dahil baka mabigla sila. Pero sasabihin ko rin naman sa kanila ang tungkol doon. Naantay ko lang naman na maging handa si Berting bago ko sabihin sa mga parents ko ang relasyon namin. Nakangiwi nitong sabi sabay kamot sa noon nito. Gusto mo bang tulungan na kita para hindi ka na mahirapan? Shut up! Bulyaw nito pero agad din nagpreno. I mean, saka na. Sasabihan na lang kita kapag kinailangan ko ang tulong mo. Ngumisi siya. Fine. Napipilitan niyang ani kunwari. Kumutin mo na lang itong likod ko para hindi ko sabihin sa kanila ang mabaho mong sekreto. I mean, ang lihim mo. Mukhang ayaw nitong sundin ang utos niya base sa reaksyon ng mukha nito. Bilisan mo na, Aliyah. Oo na. Parehas nitong itinaas ang damit niya at agad na kinamot ang likod niya. Ibaba mo pa, Aliyah. Yan, nadali mo. Itaas mo pa ng konti. Sige pa. Ang sarap naman. Pagpatuloy mo lang yan, Aliyah. Ibaba mo. Itaas mo. Yan. Sa bandang gilid. Yun no. Galing mo talaga, Aliyah. Hindi naman talaga makati ang likod niya. Sadyang gusto niya lang itong pagtripan dahil ang ikli ng pasensya nito. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang nakairap ito habang kinakamot ang likod niya. Makati pa ba? Tamad nitong tanong sa kanya. Leah, malinis ba yung mga kamay mo? Oo naman. Bakit? Dugit ba ako sa paningin mo? Kung ganun, pwede bang kamutin mo rin tong puwet ko?
Ang Catherine kasi. Sa pagkakataong ito ay hinampas na nito ang likod niya kaya napaliyad siya. Kahit kailan talaga napakasadista mo. Hindi lang ako sadista kundi magiging killer din ako kapag nagtagal ka pa dito sa bahay namin. Yung put mo na yan, kakamutin ko yan sa pamamagitan ng tinidor at hindi kita titigilan hanggat hindi lumalabas ang almoranas mo. Hindi lang yun ang gagawin ko dahil bala ko rin puto. Nag-aaway na naman ba kayo? Napahinto si Aliyah sa pagbabanta sa kanya dahil dumating na ang kapatid nito. Daig niyo pang aso't pusa. Dude, may tatanong ako sa'yo. What is it? What if may baktol ang girlfriend mo tapos walang tawas o kahit na anong deodorant na maaaring makatulong sa kanya? Anong gagawin mo? Titiisin mo ba ang amoy niya hanggang sa makasanayan mo na lang ang lahat? O hihiwalayan mo kaagad siya hanggang sa nakakahinga ka pa?